Naglagay si nanay ng wire door lock sa aming pintuan, plus nandito ngayong aking mapamangkin ay gumala dito sa bahay. Aga pa nga dyan, ako ay nagising, nakita ko yung nanay ko, kaya pala ang ingay kasi gawa nga nagpupukpuk nga siya dyan ng wire door lock. Ay naglagay, pwede naman pala yung aking kapatid dyan maglagay, kaso hindi na nga lang din namin inantay kasi may trabaho din yun, may pamilya din, may ginagawa din. Nakakahiya naman kasi lagi na talaga kaming nakikiso, yun ang aking nanay. Nanay ko na lang talaga yung naglagay dyan, at ito na nga nakita ko ay talagang maaraw na nga. Hindi naman talaga sana mahirap maglagay ng barrel door lock kung hindi talaga masyadong matigas na yung kahoy. Hindi ko alam kung anong klaseng kahoy ba talaga yung ginamit dyan sa bahay, ba't ang titigas talaga pag naglagay kami dyan ng screw. Yung nanay ko na nga ay hindi pa nga tapos dyan sa paglalagay. Dito ay tamang tingin na nga lang din dito sa may labas, at nakita ko nga itong sitaw, ang tatanda na nga. Fast forward tayo pagkahapon, ito na nga ay tamang tambay nga ako dito sa may balcony, at ito na nga ay dumating nga itong mga makukulit na bata. Nakakatuwa talaga pag mayroong bata talaga dito sa bahay ay talagang mayroong maingay-ingay. Kasi sa totoo lang, dalawa lang kami ng aking nanay, kaya talagang tahimik. Yung nanay ko nagsiselfone, nanonood kay Tolfo. Ako naman ay nakikipag-engage, nagre-reels. Pag mayroong talagang mga bata dito, mayroong naiyak, mayroong natawa, at mayroong ding sumasayaw, at mayroong din talagang maoy. Ito nga talagang bata ito ay humingi nga ako sa kanya ng pagkain niya, kaso hindi talaga nagbigay sa akin. Totoo lang, ito talaga yung kasiyahan ko bilang tita at bilang lola na din. Pag napunta nga itong mga batang ito, mayroon na talagang may ingay at mayroon na talaga kaming katuwaan, at nakakatuwa talaga pag mayroong mga bata. Masaya talaga yung bahay. Masasabi mo maingay pero hindi talaga kompleto pag wala talagang mga bata. Alam ko marami talagang magsasang-ayon dyan na talagang yung mga bata ay talagang sila yung nagpabigay sa atin ng kasiyahan, no, kung bakit tayo ay nabubuhay, at sila din pala yung dahilan kung bakit tayo ay lumalaban sa buhay. At ito na nga yung mga batang ito ay ito na nga inaaya ko na nga sumayaw, ay hindi na nga talaga mapigilan sa kanyang kinakain. Yan na nga lang din ginawa ko, makipagkulitan na nga lang. So lang sinusulit ko talaga yung pakipagkulitan niya habang bata, kasi hindi mo talaga mapipigilan na nga, hindi mo namamalayan ay mga ilang taon na nga, hindi mo na nga nakikita dito sa bahay kung saan na napupunta, at mayroon na din sariling mundo. Ito na nga, balik na nga tayo dito sa mga batang ito. Itong tuwang-tuwa nga kasi binubuhat ko nga at nakipagkulitan na din, ay parang bata na din ako, pero sa totoo lang mahilig talaga ako sa bata, at hindi lang naman sa mga pamangkin ko, lahat ng mga batang nakikita ko ay gustong gusto ko talagang buhatin, makipagkulitan. At ito na nga yung isa, talagang pinakamakulit talaga na bata na to. Tayo na nga, sinisimot na nga dyan yung asukal, at ako ay tuwang-tuwa nga sa bata na yan kasi hindi yan talaga ibibigay sa akin itong plato kasi nilalaro pa nga niya. Sa mga oras na yan, hinayaan ko na nga lang sa kanya yung plato para wag lang din siyang umiyak at magmaoy. At ito na nga, pumunta nga dyan sa may gilid at hindi talaga mabibitawan itong kanyang mga daladalang plato. At ito na nga yung kanyang ate ay nakipag-usap na nga sa kanya na ibibigay nga sa akin yung plato, kaso hindi talaga ibibigay sa akin ng bata na yan. Kaya hinayaan ko na nga lang, at meron nga ako nakita palang saging dun sa may lamisa. Kaya maya konti ay binigay ko na nga lang din sa kanya. At ito nga yung batang ito ay nakakatuwa nga, yung balat nga ng saging niya ay binibigay niya talaga itapon. At nakakatuwa kasi 1 years old pala itong batang ito ay marunong na nga talaga magbalat ng saging. At ayan na nga, ay tamang kain nga itong batang ito ng saging. At yan nga lang for today's video. Thank you!